may naalala lang ako. Buti pa kayo, mga ordinaryong Pilipino, mga Kapampangan, at saka yung mga lumayo dito. Hindi kayo takot. Pero, tingnan natin yung Congress natin ngayon at yung Senado. May maisog ba? May isa, wala. Sabagay, may legislatura, mukhang pera talaga yung mga yan. Sana wag lang sila magalit kasi pabuo naman. Ang pera, di siguro lahat, pero mukhang pera rin mga yan. Kasi power, the legislative body is the power of the purse. Diyan dumadaan lahat ng pera. So, lahat ngayon, soft projects, katulad ng isang, may video, sa Davao, sa Digos, may binigay na ayuda, kinuha ng barangay yung 8,000, ang binigay doon sa recipient is only 2,000. So, you know, pag soft projects talaga, mabilis lang yan. And they are all funneling the budget on soft projects. So, kayo na bahala mag-isip kung ano yan. Ikaw, Bongo. Kumpare taka. Pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, yung mga tao, yung mga nagboto kami, mga napawin nyo, nagboto kami sa imuha mo. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Sa totoo lang sa totoo lang. Ako, yung iniidolo ko talagang senador, si Miriam Defensor Santiago. Galing nila. Puriyahiston lang kasi wala na yung tao. Pero iniidolo ko talaga. Yun talaga yung hero ko. Pero unfortunately for us, mas napabilib pa ako nitong si Risa Contiveros kaysa ni Bong. Kasi ever since talaga, nasa previous administration, yung previous administration, kalaban yan hanggang ngayon consistent yan at di talaga natatakot yan. Yes. Pero, you know, maglalagay tayo ng mga you have time pare, Bong, na kahit you have time to redeem yourselves. You have time na ipakita sa MOA that you will stand by the Filipino people. Show your love, yung pagmamahal mo sa bansa na mas umaapaw pa kaysa sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi hirap na yung mga tao ngayon. Ikaw ba naman, pramisan ka ng 20 pesos na bigas? Typical na talaga, textbook na scam. Wala. Talaga, pangloloko lang talaga nakikita. Abuse of authority, lahat ng pinapakita ng administrasyon na to, it's not a good example, you know, for our current leaders and our future leaders. Kung yan yung pinapakita na ugali, kultura, and ways of handling government, then kawawa naman yung Pilipinas talaga.
Kawawa naman. Sana naman matapos na itong mga yung practices ng mga trapo talaga. Nakakapagod na rin. Sa tagal na panahon, yung problema talaga ng Pilipinas, alam niyo, corruption talaga. Corruption talaga. Magandang gawin. Naiisip ko. Ibalik mo yung death penalty. Isama mo yung corruption, planter, bribery. Tingnan natin kung may tatakbo ba dyan sa Congress at Senado na yan. Kung nakikita nga, mga elected officials, ikaw yung boses ng tao eh. And you're in a national position. You should be saying something. Especially when it's very clear, kitang-kita na ng lahat, you know, the atrocities of what the administration is doing. You should say something. Wala, di tayo na lang. Kaya pa? Pero alam nyo, hindi ako naniniwala na hindi kaya talaga ng Pilipino. Kailangan na talaga may faith lang kayo, may paniniwala kayo na maiangat talaga natin yung bansa natin. Kasi hindi, wala sana tayo ngayon dito. Kasi mas gusto pa natin, mas maganda pa talagang kinabukasan para sa ating natin, sa bawat Pilipino. And thank you for being with me tonight dito sa Pampanga, sa Hambang ng Maisog. Maybe soon, you know, yung mga anak natin, yung mga our grandkids, yung mga apo natin, they will be living in a better Philippines. Mas maganda, mas ayos, mas maligaya na Pilipinas. So, salamat for being with us sa Hambang ng Maisog. Ituloy nyo lang. We share the same sentiments. Gusto natin ng maayos na kinabukasan at may seguridad para sa mga susunod sa atin. The future generation. Yun talaga yung mahalaga. And someday, hindi na nila pagdaanan pa yung mga dinadaanan natin ngayon. We should give them, you know, better problems than what we have now. And I think that is the ultimate goal and our ultimate responsibility as parents and as elders sa bansa nito. So, kailangan sama-sama talaga tayo, united tayo with one cause na at isang paniniwala na magagamit natin mas maliwanag, mas progresibo, magandang Pilipinas pagdating ng panahon.